And eto, di umano'y, itong susunod na balita na to, nag-open up ang daughter ni Kay Brosas na si Crystal sa kanya. So, ito ay si Crystal Brosas. Sabi ni Crystal sa kanyang post, being in the closet for years was hard. There were lots of struggles, challenges, and pain that molded me into the person I am now. It affected my music creation, human interaction, and also with my love life. There was an inner argument with myself in high school where I told myself, is this wrong? Maybe I should try with boys. Believe me, I tried, but it was not working. Baka isipin yung si Crystal yung may asawa na, yung isa. Iba po yun. Crystal po yung yun. I was being the person that I am not, just to push myself to boys. And at the end, I realized that being gay will never be choice. You should never force yourself to be straight because being gay is not wrong in the first place. Oo. Kung i-judge ka ng ibang tao dahil bakla ko or bading ka, di wag mo na silang kasapit. Ayan, ito pa. Ganon. Ito pa, tungtong pa ni Crystal sa kanyang post. During college, I had an unexpected chance to come out to my mom. July 7, 2017. Although she knew firsthand, it was me who confirmed to her that it was true. That time, I cried and she accepted me with open arms. No judgment, no doubts, only unconditional love. And JM, paano yung mga hindi accept ng mga magulang or kapatid yung pagiging LGBTQ? Paano pag ganun? Maintindihan nila yun in some way, pero mahirap nilang tanggapin. Kaya ako nasabi yan kasi minsan kasi yung family stricto na minsan yung tatay, bakit mo ganyan, bakit ganyan, bakit ka hindi ano, minsan yung mama, yung nanay naman or yung kapatid. Pero kung titignan mo naman, accept nila in a way, yun nga about sinabi mo, mahirap man i-accept nila pero pag tumagal, accept din naman nila, hindi ba? Ibang ano lang. Alam mo kung saan inopen up yun? Alam mo ba kung saan inopen up yun? It was on the birthday video ni Kay Brosas. Next. Hindi ko sinabing Nax ha. Next. With the letter E. Next. Hindi next yun eh. Actually, sa article na to, sa birthday video ni Kay Brosas, binigyan niya ng gift of freedom ang kanyang anak na si Crystal. Sa emotional na video na ito, nag-come out ang anak niya bilang lesbian at matagal na umano itong alam ni Kay Brosas. At kahit pa ng isa niyang anak si Crystal, hindi umano nito naramdaman na nanghihinayang siya o nagalit dahil sa sexual preference ng 22-year-old na anak nito. Ayon pa sa kanya, alam niyang marami magsasabi ng kung ano-ano sa kanya bilang magulang, pero wala raw mas mahalaga sa kanya kundi ang kasiyahan ng kanyang anak. Yun lang naman ang ano ng magulang, kung saan ka ba sa di okay lang. Yun na nga yun. So, supportan lang daw niya ito sa kahit anong gusto nitong gawin sa buhay dahil iyon ang kanyang role bilang ina. At sabi niya, JM, may nagbabash ba sa kanya? May nanghuhusga ba sa kanya sa online chuchu? Oo, may nanghuhusga may nanghuhusga kay Crystal. Mamaya i-ano natin, i-debug natin yung karugtong na post ni Crystal. Ang sabi ni Kay Brosas,
dun sa kanyang birthday video, ang sexual preference ng anak ko ay walang kinalaman sa pagmamahal ko sa kanya. Yun ang tanging sabi ni Kay Brosas. So, ang pagiging nanay sa anak ay accept naman niya kahit anong gender, kahit anong gawin mo sa katawan mo. Accept naman niya or ng nanay natin minsan, yung tatay minsan mahirap accept pero pag tumagal, okay na lang din. Oo. At saka ito yung sinabi ni Crystal, idugtong natin yung post niya sa kanya na kung saan nag-open up na siya as lesbian. No judgment, no doubts, only unconditional love, and it was one of the best days of my life. Dugtong pa niya, and now look at me, posting this in public, letting the world know the real me with my mom by my side. No more hiding, no more pain, and no more pretending. Wala na kung dapat katakutan. Dahil ngayon... Parang kay, sino yun? Parang yung kay, kwento ni, sino yun? Isa, sino to? Nalimutan ko yun eh. Yung kumanta ng Pyramid, Si Charis! Ayun, si Charis. Parang ganon yung kwento, pero in a way na ibang situation lang, pero almost same story. ito, duktong natin yung kwento ni Crystal. Wala na kung dapat katakutan dahil ngayon ang sarap, ang saya, at ang ginhawa sa pakiramdam na tapos na. Nanalo na ako, masaya na ako. At binating niya yung nanay ni Crystal na si Kay ng happy birthday. Thank you so much for giving this gift to me while it should be you receiving it. I would never trade you for anyone else. My happiness is just beyond words. Salamat dahil ikaw ang naging nanay ko. Mahal na mahal kita. And now, I can probably say that I'm a lesbian. Along with this, I will use my voice for the unheard in the LGBT community. I will use my platform in raising awareness and educating the people with the rights we should be granted. Hindi lang to para sa akin, kundi para sa aking komunidad. Laban ninyo ay laban ko. At ang kaligayahan ninyo at kaligayahan ko din. In the end, sabi niya, love is love, hands up, my fellow androgynous lesbians. Parang ang laban ko ay para sa'yo. Oo. Yung kantang yan, ang laban ko para sa'yo. So, etong tanong, paano matatanggap ng mga magulang ang pag-come out ng kanyang mga anak? Sabi sa article, maaaring maramdaman mo na caught off guard ka sa sitwasyon na ito o katulad ni Crystal ay may ideya ka na simula pa umpisa. Pero mahalaga ay maparamdam mo sa inyong anak na naintindihan mo siya at willing ka na ibigay ang iyong full support. Tandaan na lagi mo dapat pairali ng pagmamahal mo sa iyong anak. Dapat mong intindihin sakaling iba ang kanyang sexual preference. Hindi rin dapat magbago ang iyong tingin sa kanya dahil pantay-pantay lang naman ang mga tao kahit ano pa ang kanilang gusto. Pareho lang naman ang pagmamahal at pagkagusto ang nararamdaman natin anumang sexual preference natin. Ay guys, ako nga pala, ko lang, ang mga lesbian, lalaki, transgender, lahat ng mga LGBTQ++, ay tao din po sila, hindi po sila hayop, hindi po sila, wag nyong i-discriminate sila, kagaya sabi ni Ate Elsen, wag discriminate kung ayaw mo ma-discriminate. Correct. Kasi tao din sila. Tao din silang nagkakamali. Tao din sila as in kahit iba yung gender na,
Tao pa din sila. Huwag niyong babuyin. Oo. Huwag niyong babuyin. Oo, huwag niyong babuyin. Kung hahusgahan niyo ko, di go, bahala kayo. Yun Pero na. ako, Ito na nga. Ito. kilala kong mga LGBTQ na kaibigan since college at high school, ay doon ko na-realize na, hindi pwede kasi accept ko naman din sila kahit nagkagusto nga ako sa nagkagusto nga ako sa babae, nagkagusto nga ako sa babae, tingnan nyo naman. Yan ang pinag-uusapan kanina. Yes. Ayan na pinag-uusapan natin tungkol dun sa On time ka na, Tiensen. On time ka na, kapag sa private pinag-uusapan namin. Crystal Rojas. Na di umano'y lesbian siya. Oh! Gosh. So ayun na nga. Ay dugtong na natin yung yung article na paano tatanggapin ng magulang yung pagiging LGBTQ ng anak. So tandaan na lagi mo dapat pairalin ng pagmamahal mo sa iyong anak. Dapat mong intindihin sakaling iba ang kanyang preference. Hindi rin dapat magbago ang iyong tingin sa kanya dahil Kuya Carlo, dahil pantay-pantay lang naman ang mga tao kahit ano pa ang kanilang gusto. Correct. JM, tingnan mo ang profile namin. Saktong-sakto. Sakto! Tricycle. LGBTQ, Pinalitan. news. Yeah. Buti hindi ko pinalitan, ako hindi. Eto na nga, Kaya nalagay Elsen, love word sa akin LGBTQ. Kay Kuya Carlo, tignan nyo kay Kuya Carlo. Yun na nga, pareho lang naman ng pagmamahal at pagkagusto ang nararamdaman natin anumang gender preference natin. So kahit LGBTQ or straight ka man, kailangan mahalin ka na magulang. Diba? Yes. And then, itutong natin, hindi madali kung sakaling wala ka talagang ideya at siguradong kakailanganin mong iproseso ito. Pero sa oras na magsabi sa iyo ang iyong anak, iwasan mong ring pairalin ang iyong emosyon. Maging kalmado dahil maaari niyang isipin na hindi mo siya tanggap kapag ang reaction mo ay parang naguguluhan. Mas maigi na umupo kayo ng tahimik at maging open sa isa't isa. Angelica. Hello po. Angelica. Ayan. Nakita niyo naman example na natin si Vice Ganda. Tingnan niyo naman, naging katuluyan niyo sino yun? Si Ayon. Oo. Silang dalawa. Yes. Tingnan niyo naman, masaya naman sila kahit LGBTQ sila. Di ba? Pati yun namin, masaya din eh. Masaya din yung namin. Si Charis. May katuluyan siya babae. Tingnan niyo naman. Masaya naman siya. See? Oo. Kaya nga yung sinabi, pag-usapan ito hanggang sa iyong maintindihan o di naman ay kanyang maintindihan kung bakit kailangan yung pag-usapan to. Ang pinaka-importante sa lahat ay maging open kayo sa inyong pamilya. Kung meron ganitong mga pagkakataon na ay pag-usapan talaga at maging honest lamang. Iparamdam ninyo na may tiwala kayo sa inyong mga anak at respetuhin din sila sa kanilang kagusto. Religion at gender nila. Respetuhin ang gender, respetuhin ang pagmamahal. At walang discrimination. Kahit LGBTQ man sila. Respeto. So, discrimination. pag-usapan natin further ito LGBTQ. So, ano yung feel ninyo kapag kayo ay nag-all out? Ha? Ano nararamdaman nyo kapag na-call out? How do you feel? Speechless. Wala akong masabi. Ikaw, Elsen. Parang na-shock lang. Na-shock lang po.
Kagaya po yung pinag-shock ng mga yung mga kaibigan ko, yung mga family ko. Ang natandaan ko lang doon sa isa kong classmate na kabatchmate nung second year ba yun? First year ka. Oo. Ang sabi niya sa akin, ang huli ko na natandang sabi niya, bago siya lumipat ng school or tumigil sa pag-aaral, sabi niya sa akin, ramdam ko ang babae at lalaki kasi bakla or bading ako, ganyan. Kumbaga, full package. Ramdam niya yung pagiging lalaki, ramdam niya yung pagiging babae. Diba? Full package. Parang pagka yung puso lalaki, may pagka-puso babae. Ganon. Tapos, yung doon naman sa kabatch ko na mas matanda sa akin, pero sabi ko, may gusto ako sa'yo, tas sabi niya, okay lang, ganyan. Bati naman kami, at least. Ito natin, nagbe-best friend, best parent. Ayun. Yan niya eh. Mga sa lalaki, pero pag bakla or bading. Di ba? Oo. Okay na din yun. Kabati mo yung mga ganon. Okay na din. Malay mo. Pares pala kayo ng gusto. Pares pa kayo ng song. Mga ganon. Di ba? Bati kayo. Tapos pag inaway siya, ikaw yung back up. So sabi, bakit mo inaway? Yeah. Ganun yan. Or minsan, kung kaya nilang pagtanggol sa sarili niyo, saan ka pa? Sige, away, sige. Ganun. Actually, mas matabang ba ang isang lesbian, bakla, trans yan? Kaya nila. Kaya kanilang patulan hanggat kaya nila. Ganun sila. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Kasi kaya nila yun. At ayun na nga.